Mahigit 300 taon na mula nang sakupin ng mga Kastilang konkistador at misyonaryong Katoliko ang Pilipinas. Nang mistulang batas ang kanilang mga salita na sinusunod ng buong kapuluan. Ang sinumang sumuway ay malupit na pinapahirapan at pinapatay. Ito ang 1872 Cavite Mutiny. Layunin ng mga Pilipino na patalsikin ang gobyerno ng Kastila dahil sa persahang pag-alis nito sa kanilang mga karapatan at mga pribilehiyo bilang isang manggagawa sa arsenal. Sumusobra na sila, pati ang ating mga buwis sa Pilipina itinataas. Pati ang ating pribilehiyo ay persahang pinapaalis ng mga Kastila. Kung kaya't gano'n na ilalaban tayo para sa ating karapatan. Para sa ating karapatan. Ika-20 ng Enero sa taong 1872, naganap ang pinakamahalagang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan naganap ang labanan sa pagitan ng Pilipinong manggagawa sa arsenal laban sa Kastila sa bayan ng Cavite. Para sa karapatang Pilipinong manggagawa At magkakapantay-pantay! Luzon! Nabigo ang mga Indyos sa kanilang pag-aaklas at dahil dito nadawit ang 3 pari na sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Ang pag-aaklas ay pinaghahandaan ng mga Indyo upang sila ay makabuo ng kanilang hari at yun ang mga pari. Hindi natin hayaan mamumuno ang mga pari sa ating lugar. Kaya kailangan natin patayin ang mga paring ito. Inakusahan ang 3 pari na sina Padre Gomez, Burgos at Zamora bilang isa sa mga nag-udyok at sumuporta sa pag-aaklas ng mga Pilipinong Indyo laban sa mga Kastila. Ika-27 ng Enero sa taong 1872, inaprubahan ni General Rafael Izquierdo ang parusang kamatayan sa 41 Indyo, kabilang na dito ang 3 pari. Sa mga pari, ako po si Soledad Concepcion. Ako ay isang tagapagbalita mula sa Lapapela Soledad. Ako'y narito tungkol sa pagkakasagot ng pangalan sa pag-aaklas na nagawa sa Cavite. Wala kami kailangan dito. Mga praile lang kami. Tumutulong sa komunidad. Meron po opisyal na ulat na nagsasabing kayo raw po ang nakutulong. Kaming lahat ay inosente. Wala silang aktual na pruweba. Lahat ng sinasabi nila ay parang gawa-gawa lamang. Wala kaming koneksyon sa Cavite Niños. Hindi nga namin alam kung bakit inatake nila ang tropa ng mga Kastila. 17 ng Pebrero sa taong 1872, hinatulan ang 3 pari ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng paggarote. Matay ako malinis ang aking budi. Wala akong kasalanan. Dahil sa di makatarungang kamatayan, sumiklab ang damdamin ng mga Pilipino.
Ang kamatayan ang nag-udyok sa batang Rizal na isulat ang pangalawang nobela na pinamagatang El Filibusterismo. Buong puso kong iaalay ang nobelang ito para sa inyo. Bagamat huli na ay hindi ko makakalimutan ang kabayanihang inyong ginawa para sa ating bayan. Dahil sa pangyayari na naganap sa Gombolsa at ang paglimbag ni El Filibusterismo ni Rizal, unti-unting nagkakaroon ng kamalayan ang mga Pilipino. Dahil dito, naganap ang makasaysayang 1896 Philippine Revolution kung saan pinamumunuan ito ni Supremo Andres Bonifacio.